araw, halina tayo gumawa ng isang travel brochure. Pero bago yon, ano nga bang isang brochure? Alamin natin. Ang isang brochure ay karaniwang nailalarawan sa pamamagitan ng naglalarawan ng mga maikling teksto na nakasulat sa simple at maiksi na wika na sinamahan ng isang iba't ibang mga mapagkukunan ng graphic tulad ng mga disenyo, litrato, at infographics. At narito ang ilang halimbawa. Tulad ng nasa larawan, ito ay isang halimbawa two-fold brochure. At samantalang ito naman ay isang tri-fold brochure. Tara na, gumawa tayo ng brochure gamit ng Canva. Una, saan ang app na Canva at ito ay pang hinahanap na template. Katulad dito, nakikita nyo na aking itatype ang brochure, ang travel brochure. Mula rito, malalabas na ang iba't ibang mga templates na maaaring pamilihan. Maghanap ka lang na naayon sa disenyo na nais mo o tema ng iyong gagawin. Brochure tulad nito, nakahanap ako ng magandang kulay, aesthetic para sa aking brochure. At ayan, lalabas na ang template na akin na. Susunod ay i-click ang upload para mailagay mo sa Canva ang media na gagamitin mo. Na-applicable po ito para sa desktop. Ayan po, ipapasok mo lang po yung mga pictures, kaya pwedeng videos or mga sound na gagamitin mo para magagamit mo na siya sa iyong gagawing project. Kung ikaw naman ay gumagamit ng cellphone sa iyong ginagawang project, ay maaaring i-click mo lang yung plus and then lalabas na po doon yung sa ibaba na may gallery at may kita rin upload. Pag kinlik nyo po yung gallery, ay papasok po yun sa mismong gallery po ng cellphone na ginagamit po nyo. At maaari rin naman uploads kung gusto mo para talagang nakasave na doon sa inyong Canva project ang iyong gagamiting mga media o mga pictures. At dito naman sa ating susunod na hakbang ay maaaring nating simulang i-navigate ang ating template. Dito, makikita mo na maaari mo na i-drag down yung mga larawang in-upload mo o ang nasa iyong gallery. Pwede mo na rin palitan ng mga title o mga heading upang maging ayon sa nilalaman ng iyong ginawang pananaliksik para sa nilalaman ng iyong brochure. Sa bahinang ito na akin din ay ginagalaw ngayon, ito ay yung magiging likurang bahagi ng inyong brochure. Ito yung pag-pinrint, ito yung unang makikita sa labas o nasaan yung pinaka-title pag ito ay na-imprinta na. Sa bahaging ito rin, ating siguraduhin na tayo ay magiging malikhain dahil ito ang magiging mukha ng ating brochure. Kung saan, kapag ito ay naitopina, ito ang unang makikita ng ating mga mabibigyan o magsisilbing audience ng ating pinopromote na produkto o anumang nilalaman ng ating brochure. Kailangan maging kaaya-ayang kanyang disenyo, kulay at mababasa ang mga nilalaman nito na hindi nahihirapan ng ating mga mambabasa. At sa cover pa lang o pinakabahaging ito ay maku-curious na ang inyong audience na buksan ito at basahin ang nilalaman. At tumako naman tayo sa pinakaloob na bahagi ng ating brochure. Dito natin nilalagay yung mga impormasyong ating nasaliksik tungkol sa ating produkto na ating napiling i-promote o pagbibigay ng mga detalye hinggil dito. Siguraduhin lamang natin na tama yung mga impormasyon na ilalagay natin. I-check muna bago ilagay yung mga impormasyon kung ito ay may typo error. Iwasan din natin maging wordy dahil tulad sa nakikita ninyo na mas malalaki yung mga larawan. May mga malalaking larawan sa loob na may dahilan para matuwa yung ating audience at hindi sila maboard. At maganda rin sa ating gagawing brochure ay nakahanda na yung pinaka nilalaman na ilalagay natin dito upang hindi tayo magtagal sa ating ginagawang proyekto. Ito rin dapat ay naka-edit na para ika-copy-paste na lang po natin sa ating napiling template. Tulad ng aking sinasagawa dito ngayon sa aking ginagawang proyekto. Sa bahagi ito ng ating brochure, ay i-check natin kung wasto ang nagkukuhang pagsasaayos ng mga datos at walang kamalian. Maaring balikan natin yung unang bahagi o yung unang pahina ng ating ginawang brochure para malaman natin kung may mga kulang pa ba o maaaring meron pa tayong mapalitan sa na magpapaganda ng ating brochure.
Atin din po siguraduhin na wala tayong mga malalaking empty spaces dahil tulad ng ibang mga print media, hindi po pwede rin na malalaki yung mga spaces na walang laman sa magiging brochure. Kaya kung kailangan punuan ng mga ibang disenyo o lakihan yung ating mga sulat, ay maaari po natin itong gawin. At sa huli, ay isave po natin ang ating isiginawang proyekto. Dito ay mayroon po tayong dalawang paraan ng pag-save. Una muna, syempre, click natin yung share sa itaas. Piliin natin yung unang format na maaari natin gamitin kung saan ito ay ang PNG at siguro ting mataas ang kanyang resolution. Save lamang po ito. Maaari rin natin gamitin yung format na PDF for printing. Lalo na kung magpapaprint po tayo sa labas. Mas applicable po ito sa atin. Yan, nasave na natin ang ating project. At sawa, nakatulong sa inyo ang aking instructional video na ito. Maraming salamat. Paalam!